Magandang umaga mga bata. Unang araw, kasuotan sa Calabarzon at kaugnayan nito sa klima at pamumuhay. Tukuyin ang pangalan ng lugar ng mga sumusunod na larawan. Ano-anong mga larawan ang nakita at nabanggit ninyo sa larawan? Sa tingin ninyo, magkakapareho kaya ang mga isinusuot na damit sa mga lugar na yan? Ang ating kasuotan ay hindi lamang para sa kagandahan. Ito rin ay may kaugnayan sa ating klima at pamumuhay. Sa bawat bayan, lungsod, lalawigan at rehiyon, may makikita tayong kakaibang kasuotan na sumasalamin sa kanilang kultura at paraan ng kanilang pamumuhay. Ngayon, tuklasin natin ang iba't ibang kasuotan sa rehiyon ng Calabarzon. Ano ang madalas mong suot kapag mainit ang panahon? Ano naman ang isinusuot mo kapag malamig o maulan? Mayroon ka bang nakitang tao na nakasuot ng barong o barot saya? Ano kaya ang dahilan kung bakit naiiba ang kasuotan ng bawat lugar? Kasuotan sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ay bahagi ng Calabarzon. Kilala ang lugar sa tropikal na klima, mainit sa tag-araw, malamig sa tag-ulan. Mga kasuotan sa Calabarzon, Barong Tagalog, pormal na kasuotan ng kalalakihan, magaan at preskong tela. Barot saya, tradisyonal na kasuotan ng kababaihan, maganda at preskong isuot. Kasuotang pang-araw-araw, t-shirt at shorts dahil sa mainit na panahon. Kasuotang pangtrabaho, pambukid sa lakot, damit na manipis, pangisda, shorts, tsinelas at sombrero. Kasuotang may kaugnayan sa klima. Dahil mainit ang panahon, madalas manipis at magaang ang kasuotan. Kapag maulan naman, gumagamit ng kapote o ng payong. Kasuotang may kaugnayan sa pamumuhay. Magsasaka, nagsusuot ng damit na magaan at sombrero upang maprotektahan sa araw. Mangingisda, nakasuot ng simpleng damit na madaling matuyo at sombrero upang maprotektahan sa araw. Manggagawa, nakasuot ng mga kasyual na damit o uniforme na angkop sa kanilang pinagtatrabahuhan. Gawin natin. Matching game. Ipares ang larawan ng kasuotan sa tamang gamit. Ano ang angkop na kasuotan para sa tag-ulan? Ano ang angkop na kasuotan para sa pagsasaka? Ano ang angkop na kasuotan para sa mainit na panahon?
Ano ang angkop na kasuotan para sa formal na okasyon? Ano ang angkop na kasuotan para sa mga manggagawa? Gawin natin. Tukuyin ang mga angkop na damit para sa iba't ibang sitwasyon. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang ipinahahayag ay wasto at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tradisyonal na kasuotan ng mga babae sa Calabarzon? Ano ang ginagamit ng magsasaka upang maprotektahan sa araw? Ano ang karaniwang suot ng mga tao kapag mainit ang panahon? Ano ang isinusuot kapag formal na okasyon? Bakit manipis ang mga kasuotan sa Calabarzon? Laging tandaan, ang kasuotan sa Calabarzon ay nakabatay sa klima at pamumuhay. May mga tradisyonal na kasuotan tulad ng barong Tagalog at barot saya. Ang mga magsasaka at mangingisda ay gumagamit ng kasuotang angkop sa kanilang hanap buhay. Manipis at magaang ang damit dahil sa mainit na klima. Ikalawang araw, mga sayaw at kaugnayan nito sa kapaligiran. Ang sayaw ay hindi lamang libangan. Ito rin ay bahagi ng ating kultura at kapaligiran. Maraming sayaw sa Calabarzon ang ginagaya ang kilos ng kalikasan, hayop at gawain ng mga tao. Ngayon, tuklasin natin ang mga sayaw na may kaugnayan sa kapaligiran at kung paano ito nagpapakita ng ating kultura. May alam ka bang isang sayaw na Pilipino? Ano ang ipinapakita ng mga sayaw tungkol sa buhay ng tao sa isang lugar? Paano kaya nakakatulong ang sayaw para mapanatili ang ating kultura at pagkakakilanlan? Mga halimbawa ng sayaw sa Calabarzon at ugnayan sa kapaligiran. Maglalatik sa Binyan, Laguna. Isang sayaw na ginagamitan ng bao ng niyog. Kaugnayan sa kapaligiran, ang niyog ay sagana sa Laguna. Ipinapakita ang pagiging masipag at malikhaing Pilipino. Kasuotan ng mga sumasayaw ng maglalatik. Subli sa Batangas. Sayaw na may kasamang tugtog at pag-awit bilang paggalang sa mahal na poong Santa Cruz. Kaugnayan sa kapaligiran, ginaganap sa mga baryo, madalas sa bukas na espasyo o kapilya. Ipinapakita ang pananampalataya at pambayanang nagkakaisa. Kasuotan ng mga sumasayaw ng subli. Sayaw sa bangko sa Rizal at Laguna. Pagsasayaw sa ibabaw ng makitid na bangko. Kaugnayan sa kapaligiran, ang bangko ay karaniwang gamit sa mga bahay sa probinsya. Ipinapakita ang balanse, tiyaga at pakikipag-ugnayan.
kasuotan ng mga sumasayaw ng sayaw sa bangko. Narito ang halimbawa kung paano sayawin ang sayaw sa bangko. Thank you, friend. Pandango sa ilaw, Mindoro pero popular din sa Calabarzon.
Sayaw na ginagamitan ng baso na may apoy. Kaugnayan sa kapaligiran, ginagaya ang galaw ng alitaptap sa gabi. Kasuotan ng mga sumasayaw ng pandango sa ilaw. Ang mga sayaw ay hango sa kapaligiran, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Pinapakita ng mga ito ang kultura ng mga tao sa Calabarzon. Sinasalamin din nila ang kaugnayan ng tao sa kalikasan. Gawin natin. Tukuyin kung anong uri ng mga sayaw ang inilalarawan ng mga pangungusap. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang ipinahahayag ay wasto at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang sayaw mula Laguna na gumagamit ng bao ng niyog? Ang subli ay isang sayaw na may kaugnayan sa alin sa mga sumusunod ang ginagaya ng pandango sa ilaw? Bakit mahalaga ang mga sayaw sa Calabarzon? Laging tandaan, ang mga sayaw sa Calabarzon ay hango sa kapaligiran, paniniwala at pamumuhay. Halimbawa, maglalatik. Ito ay sanyog. Subli, pananampalataya. Sayaw sa bangko, bayanihan at pandango sa ilaw, alitaptap. Ikatlong araw, mga uri ng tradisyonal na bahay at kaugnayan nito sa kapaligiran. Tingnan ang mga larawang ito. Alam mo ba kung sino ang namuhay dito? Ang mga bahay ay hindi lamang tirahan kundi bahagi rin ng ating kultura at nakabatay sa kapaligiran. Sa Calabarzon, may mga tradisyonal na bahay na nagpapakita ng paraan ng pamumuhay ng mga tao at angkop sa klima ng kanilang lugar at mga kasaysayang nakaukit dito. Mga halimbawa ng tradisyonal na bahay sa Calabarzon. Bahay kubo, gawa sa kawayan, pawid at nipa. Mataas mula sa lupa para makaiwas sa baha at hayop. Kaugnayan sa kapaligiran, naaangkop sa mainit at maulang panahon. Larawan ng isang bahay kubo. Bahay Kastila. Ang mga bahay Kastila sa Calabarzon ay kilala sa matibay na materyales, malalaking bintana, mataas na bubong at malapad na balkonaheng kahoy. Ipinapakita nito ang impluwensya ng Kastila at ang pagsasaayos ng mga Pilipino ayon sa klima at pamumuhay. Larawan ng isang bahay Kastila. Nipahat. Karaniwang makikita sa tabi ng lawa ng Laguna de Bay at dagat ng Cavite. May malalaking bentilasyon at gawa sa kawayan. Kaugnayan sa kapaligiran, preskong tirahan sa baybayin. Larawan ng isang nipahat. Ang estruktura ng bahay ay nakabatay sa klima, kaligtasan at kapaligiran. Ginagamit ang mga materyales mula sa paligid tulad ng kawayan, pawid at bato. Ang tradisyonal na bahay ay refleksyon ng pamumuhay at kultura ng mga tao sa rehiyon. Mga kilalang lumang bahay sa Calabarzon.
Cavite. Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Bahay ni Emilio Aguinaldo, unang Pangulo ng Pilipinas. Dito ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. House of General Baldomero Aguinaldo sa Binakayan, Cavite. Bahay ng pinsan ni Emilio Aguinaldo, isa ring bayani ng Rebolusyon. Laguna. Bahay ni Dr. Jose Rizal sa Calamba, Laguna. Ancestral House ng Pambansang Bayani. Replika ng orihinal na bahay, ngayon ay isang museo. Pagsanhan Ancestral Houses, kilala sa sunod-sunod na lumang bahay na yari sa bato at mga kahoy. Batangas, Casa de Segunda. Bahay ng unang pag-ibig ni Rizal sa Segunda Katigbak. Isa sa pinakamatandang bahay sa Lipa. Leon Apasible Museum. Bahay ni Leon Apasible, kaibigan at kapanalig ni Rizal. Marcela Agoncillo Ancestral House. Bahay ng tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Rizal, Vicente Manansala House, bahay ng pambansang alagad ng sining sa sining biswal. Tanay Ancestral Houses, mga lumang bahay na nagpapakita ng pamumuhay noong panahon ng Kastila. Quezon, Quezon Ancestral House, bahay ng dating Pangulong Manuel L. Quezon. Villa Escudero, bagamat mas kilala bilang plantasyon, mayroon ding lumang bahay na itinayo noong panahon ng Kastila. Ang mga lumang bahay sa Calabarzon tulad ng Aguinaldo Shrine sa Cavite, bahay ni Rizal sa Laguna, Casa de Segunda sa Batangas, Tanay Ancestral Houses sa Rizal at Quezon Ancestral House sa Quezon ay hindi lamang tirahan kundi bahagi ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang paglalarawan ng kapaligiran at mali kung hindi. Gawin natin. Tukuyin ang lugar o bagay na inilalarawan. Gawin natin. Kumuhit ng isang larawan ng tradisyonal na bahay. Laging tandaan, iba-iba ang tradisyonal na bahay sa Calabarzon tulad ng bahay kubo, bahay na bato at nipahat. Ang kanilang disenyo ay naaayon sa klima at kapaligiran. Ang materyales ay galing sa paligid at nagpapakita ng kultura ng mga tao. Ika-4 na araw, kaugnayan ng kabuhayan at ang kapaligiran. Ang bawat bayan o rehiyon sa Pilipinas ay matibay iba't ibang kabuhayan o paraan ng pamumuhay at pagkita ng pera. Ang mga kabuhayan na ito ay nakabatay sa kapaligiran kung may bundok, dagat, bukirin o pabrika. Ano ang karaniwang trabaho ng mga tao sa inyong lugar? May mga nakikita ba kayong palayan, pabrika, or dagat malapit sa inyo? Bakit kaya nakadepende sa kapaligiran ang trabaho ng mga tao? Kaugnayan ng kabuhayan sa ating kapaligiran. Kung maraming palayan, ang kabuhayan ay maraming magsasaka.
Kung malapit sa dagat, maraming mangingisda. Kung maraming pabrika, maraming manggagawa sa industriya. Mga pangunahing kabuhayan sa Cavite: pangingisda, pagsasaka, industriya at pabrika, at pagnenegosyo. Mga pangunahing kabuhayan sa Laguna: pangingisda, pagsasaka, paggawa ng produkto mula sa niyog at pagnenegosyo. Mga pangunahing kabuhayan sa Batangas: pangingisda, pagsasaka, paghahayupan at turismo. Mga pangunahing kabuhayan sa Rizal: pagmimina at quarrying, pagsasaka, sining at pag-aalaga ng sining biswal, at turismo. Mga pangunahing kabuhayan sa Quezon: pangingisda, pagsasaka, paghahayupan at pagtatanim ng mga niyog. Ang kabuhayan ng tao ay mahalagang bahagi ng pamumuhay at ito ay nakabatay sa kapaligiran at likas na yaman ng kanilang lugar. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang paglalarawan ng kapaligiran at mali kung hindi. Gawin natin. Gumuhit ng isang larawang nagpapakita ng kabuhayan ng inyong lugar. Laging tandaan, ang kabuhayan ng tao ay nakadepende sa kapaligiran. Ang Calabarzon ay mayaman sa iba't ibang kabuhayan dahil sa iba't ibang anyo ng kapaligiran. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!